Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and press the notification button. Okay, so as of this time, napakaganda po ng topic po natin, no? It's about inflame and overwhelm and how stress sparks disease and how the periodic value can help calm the fire. So first and foremost, good evening everyone. So thank you for being here today. And our topic is something every one of us experiences. So which is stress. So lahat po siguro tayo dito ay nakakaramdam ng stress. So as of this time, I need to really discuss kung paano natin makokombat yan, paano malilesen ang stress, and how to help our body na as much as possible i-ano natin with i-combat natin yung stressors natin. Okay? Hindi lang po ito kasi simpleng pagod or emotional tension. So stress is physiological reaction that affects our brain, affects our heart, or even hormones. Sabi ni Ma'am Hana kanina, it affects the hormones, or even the immune system. And of course, blood sugar, digestion, what else? Halos lahat po siguro ng organs po natin. Okay, so today, we're going to understand what stress really does inside the body and how it leads to diseases, how we can prevent those diseases through proper stress management. Kasi sabi ko po before, hindi lang cancer yung i-discuss natin and also this stress. Kasi parating po ang Christmas season or even our holiday season. So almost lahat po siguro tayo na-stress sa finances or even sa food, kung anong ihahanda sa 500 peso bill. So definitely that will cause stress. Okay, so and how natural integrative approaches can protect our health. So our topic might sound simple, which is more on stress management. Pero sa totoo lang po, ito po yung isa sa pinaka-importante, pinaka-relevant, at nakakalimutan nating health topic in today's generation. So, sino po dito ang stress? Kumakaway si Ma'am Hana. Madami. Oh, okay, yeah. Ayun, so halos lahat po tayo nakikita ko pong nagre-react. And that exactly the point. So, minimum na kasi ang stress ngayon sa buhay. Parang kasabay na ng pagkain, ng trabaho, ng paggising sa umaga, or lagi natin siyang bitbit. Okay, so, pero ang malaking tanong, alam ba natin kung ano ang ginagawa ng stress sa katawan natin? Ah, alam ba nat alam ba natin na ang stress kapag hindi minamanage, unti-unting nagiging sakit? Hindi po ito drama, no? So, hindi po ito pamahiin. This is pure science. So when you are stressed, nagiging mabilis ang tibok ng puso, tumataas ang blood pressure, ano pa po, tumataas ang sugar kahit hindi naman tayo kumakain. Humihina din po ang immune system natin. Nagkakaroon ng inflammation, lumalabo ang isip, memorya, or even naapektuhan po yung mood po natin. At pwede ka pang mag-develop ng anxiety or depression. So, typically, ang pinakamalala, it's more on hindi po natin ito napapansin. So, kasi sanay na tayo sa stress. So, stress is now normal. Yun yung problema. So, alam nyo po, ang katawan natin, parang kotse yan. So, kung araw-araw nakaapak sa gas, hindi mo binibitawan, so what will happen? Iinit siya. Di ba po? Kapag inaapakan natin yung gas ng kotse, iinit siya, mabubugbog, or eventually masisira siya. So, ganyan din po ang katawan kapag lagi tayong naka-stress mode. So, pero ito po ang good news. So, stress is not the enemy. Okay? So, unmanaged stress is.
So kung alam natin kung paano natin iko-control, kaya natin pigilan yung mga sakit na dumarating dahil sa stress, mas makakabuti po yun. So kaya ang goal natin today is very simple. So gusto namin kayong i-empower. So kaming mga nagdi-discuss po sa atin ngayon is we want empowerment. Kasi gusto namin na matapos nyo ang talk na to na may bago kayong alam tungkol sa sarili nyo. So gusto namin maintindihan nyo kung gaano kabait ang katawan kapag inaalagaan. At kung gaano siya tumitigil, makipaglaban kapag napapagod na sa kaka-stress. So maghuhukay tayo ng malalim. So what exactly happens in our brain when you are stressed? So bakit tumataas ang sugar at blood pressure kahit hindi ka naman kumakain? Bakit ang iba kapag stress sumasakit ang tiyan? Bakit ang iba biglang nagkaka-allergy, nagkakaroon ng migraine or insomnia kapag nai-stress? So at paano nagiging heart attack, stroke, diabetes or cancer risk ang matagal na stress? So aalamin po natin lahat 'yan. Okay? So lahat po 'yan isa ang ugat which is ang hormones. So the stress hormones that were designed to protect us during danger. Pero ngayon, sila na ang sumisira sa health natin dahil lagi silang activated. So, pero kalmado lang kayo, hindi lang tayo puro problema. Pag-uusapan din natin ang solusyon. So, how to calm the brain, how to balance the hormones, how to protect the heart, how to support the immune system, at paano pipigilan ang silent damage na nangyayari dahil sa stress. Okay? So we'll talk about also breathing exercises, mindfulness techniques, kung paano natin maiiwasan ang stress or even lifestyle habits, or even emotional regulation, sleep, nutrition, or natural anti-stress botanicals. I-discuss din po natin yan mamaya. And siguro mga practical tools you can use today. Mamaya pa lang pag-uwi nyo, kung nasa travel po kayo or nanonood, ma-apply nyo po ito. Okay? And because this topic is not just medical, so it is personal. So nilagay ko pong personal because it's about your family, your work, your health, your relationships, your peace, or even your life. So as we go along, I encourage you to participate. Tanong kayo or even mag-comment or mag-share ng experiences ninyo. So this is a safe space dahil ang stress po hindi ikinahihiya. Okay? So mas maganda nga kung napapag-usapan po natin ito. So again, welcome to this powerful and transformative discussion. So are you ready to understand yourselves better? And are you ready also to take control of your health? So are you ready also to break free from the cycle of stress? So just pause and smile while you listen po sa akin, no? So by the end of this session, I want you to live with a deeper understanding of yourself, your body, and your emotional health. So ready na po ba kayo? So let's begin. Okay, so I'll just share my slides po na. Okay. Okay. Pero away lang po. I-share po natin. Sorry. Okay. So nakikita po ba natin yung slides po? Yes, Doc. Okay. Ano lang Ah, po, presentation view. Ayan, okay. okay, okay na po. Okay. Yes, Doc. Okay, so let's start. So parang excited na po natin po tayo lahat about stress management, no? So usually this presentation focuses on the connection between stress and disease.
So stress is not just an emotion kasi sabi ng iba parang emotion lang yan. Kapag nai-stress ka, sinasabi nila dahil sa emotional capabilities ng body. Pero it is not. So it is a biochemical chain reaction that can make or break your health. Okay, so when stress becomes chronic, so your hormone shift, your immune defenses weaken, your inflammation rises, your blood pressure increases. So your blood sugar also becomes unstable. So stress is one of the most silent contributors to lifestyle diseases. Kaya today, we will unpack everything in a simple, understandable way. So, kung naiintindihan natin kung paano gumagana ang stress sa katawan, mas madali natin mapipigilan ang sakit. Okay? So, let's proceed to the next slide. Okay. For a while lang po ha. Okay. Medyo naghahang ako. Okay, so introduction to stress management. So, stress is both a natural reaction and survival mechanism. So, pero kapag hindi na ma-manage, nagiging harmful po ito. So, we now live in a world where chronic stress is normal, which is may work pressure, traffic, nagkakaroon po tayo ng mga family expectations, or even gadgets or social media, or even financial worries. So, tuloy-tuloy lahat. So, stress management means recognizing our stress, understanding how our body reacts, and applying techniques to prevent the damage inside our body. Okay? So, there is a trivia here, no? Mahilig kasi po ako sa trivia. So, more than 75% daw po ng mga pasyente, binibisit po nila ang doctor all around the world that are stress-related yung problem. Okay? So, erase nyo lang po yung mga hands nyo po. Sino dito ang nakakaramdam ng stress ng halos araw-araw? So, parang may nakita po ako nag-raise ng hand. So, usually, to be honest po, lahat naman po tayo nakakaramdam ng stress araw-araw. Okay? So, what is stress? So, kung alam lang kasi natin, parang pagod yung katawan, nagkaroon ng problema, tapos nagiging malungkot tayo, or kung minsan nag-a-adapt yung katawan po natin. So, what is really the definition of stress? So, the definition of stress is the response ng katawan sa mga challenges or perceived threats, which is possible na physical, emotional, or environmental. So, ang gagawin ko po ay Taglish kasi medyo, ano po kasi ito, medyo technical po yung mga terms. So, as much as possible, gagawin ko lang po siyang in layman's term para maintindihan pa natin. Pero kung may mga tanong po, just raise your hand or even chat po and then we will reply po later. So, kapag may bigla ang deadline sa trabaho, halimbawa po ito, nararamdaman mo ang pabilis ng tibok ng puso at tension sa katawan. So ito ay isang stress response. Okay, so how the body reacts? So stress activates the sympathetic nervous system, which is NSS, na part po siya ng fight or flight response. Okay? So this causes the release of a stress hormone. So meron po siyang nire-release na adrenaline. Ang adrenaline po, ito po yung nagpapabilis ng heart rate at nagbibigay po ng energy. So kapag may lindol, nabubuhat mo yung tinatawag po natin na refrigerator kung gusto mong ilabas or i-save yung anak po natin na, natutulog. So kaya po natin siyang buhatin in just a snap. So yun po yung hormones na nagkakos, which is the adrenaline hormone. And then meron din po tayong tinatawag na cortisol, which is tumutulong po ito sa glucose production at energy mobilization. So ang effect po nito,
ng dalawang hormones na to, mas alert ang katawan at ready sa immediate challenge. So sabi ko nga po kanina, kapag lumindol or nagkaroon ng sunog, then definitely kaya po nating magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Pero kung palagi itong nangyayari, then definitely pwede po itong magdulot ng health problems din. So, dito rin po, may tinatawag po tayong chronic stress. So, ang chronic stress po, it occurs when the stress response is activated frequently or prolonged. So, without proper recovery po ito. So, chronic stress can lead to high blood pressure, ah, kaya po niyang pababain yung immune system po natin. Kung minsan hindi po tayo nakakatulog or nagkakaroon po tayo ng sleep disturbances and anxiety or even depression. So, ang stress ay response ng katawan po sa challenges or threats. So, kaya po niyang i-activate ang sympathetic nervous system. Naglalabas po ito ng adrenaline at cortisol. So, yung kung kapag chronic po, ang stress, pwede pong magdulot ito ng health problems tulad ng high blood pressure, poor sleep, or even mood disorders po. Okay? So, meron lang po akong konting trivia. So, sabi po sa trivia, even small daily stressors daw po like traffic or tight schedules, na-activate po yung sympathetic nervous system po natin. So, regular stress management can prevent it from becoming chronic. Okay? So, malinaw po naman po ito, yung slide na to. So let us proceed kung ano po talaga ang stress. So, okay, everyone. So let's look at this diagram. So this picture shows exactly what happens inside your body kapag stress ka. So whether emotional stress, physical stress, or psychological stress. So, ang step 1 po kasi nito is the brain detects the stress. Okay? So gusto ko lang pong ipaintindi kung paano po nangyayari po ang stress po, no? Kaya kailangan po natin din itong malaman para alam po natin kung ano po yung nangyayari sa katawan po natin once na ano po tayo, nai-stress. Okay? So step 1, the brain detects the stress. Okay? Sa left side ng image, makikita nyo po yung brain. So kapag may nangyayaring stressful activity tulad ng traffic or problema sa trabaho, away, or even pressure or natatakot po tayo, the brain immediately sends a signal. Okay? Para bang nag-a-alarm ang katawan pag ganitong step. Okay? So, step 2, yung the pituitary gland sends ACTH. Okay? Actually, yung ACTH po or adrenocorticotropic hormone, which is makikita nyo po sa gitna ng image, may maliit na gland, which is ang tawag po natin ay the pituitary gland. So, ito po ang tinatawag natin na master gland ng hormones. So, kapag nararamdaman ng brain ang stress, sinasabi niya sa pituitary gland, "Uy, alert, meron tayong danger," sabi niya sa pituitary gland. So, the pituitary gland then releases a hormone called ACTH, which is, sabi ko po kanina, yung adrenocorticotropic hormone. So, itong si ACTH naman, it travels through the bloodstream to the adrenal glands. Okay? Yung ACTH po, pupunta po siya sa adrenal glands na makikita natin sa ibabaw ng kidneys. Okay? So ang trabaho naman po ng adrenal glands ay gumagawa siya ng stress hormones. And then the adrenal glands releases the cortisol and adrenaline, yun po yung diniscuss ko kanina, which is dalawang hormones agad ang nilalabas, which is yung adrenaline. So sabi po natin kanina, ito po yung fight or flight hormone. So ito yung nagbibigay ng instant reaction na like mabilis na tibok ng puso, or energy boost, or alertness. And then the cortisol naman po, ito naman po ang long-term stress hormone. So siya ang reason kung bakit tumataas ang blood sugar, nag-iiba ang digestion, or humihina ang immune system. Okay? And then the step 5, the hormones enter the bloodstream.
So ano yung hormones na yon? Pwedeng si adrenaline or si cortisol. So makikita niyo sa image, may bloodstream area. So dito dumadaan ang cortisol at adrenaline at sinisimulan nilang baguhin ang iba't ibang functions ng katawan. So the effects of stress hormones in the body. So now look at the icons at the bottom. Bawat isa ay epekto ng stress. So usually the liver converts glycogen to glucose. Okay? So kapag stress po tayo, iniisip ng katawan po natin, kailangan ko ng energy para lumaban o tumakbo. Sinasabi po niya. So the liver releases sugar or glucose kahit hindi ka kumakain. That is why kaya tumataas ang FBS or HbA1c nyo po at nawawala ang control sa diabetes kapag nai-stress po tayo. Okay? Pangalawa, ini-increase po niya yung tinatawag natin na blood pressure. So, ano po yung nagkukos na hormone kaya sa dalawa? Adrenaline po ba or cortisol? So, usually, ang adrenaline po ang nagkukos ng tinatawag po natin na vasoconstriction or paghihigpit po ng blood vessels sa katawan. So, kapag stress po tayo, kung minsan, ito ang dahilan kung bakit sumisipa ang BP, umaakyat po siya ng more than 150 or 160 over 80. So, nakakaroon din po tayo ng headaches, sumasakit po yung ulo kapag na-stress po tayo, or nagkakaroon din po ng risk for stroke and heart attack. So, nakikita nyo din po dito, nilagay ko po dito yung increased sweating. So normal ito kasi ang katawan po nagpre-prepare to cool down kapag tumatakbo ka or nakikipag-away ka. So usually kapag nakikipag-away tayo, nagkakaroon tayo ng sweat dahil yung stress-related hormones po natin, nire-regulate po niya para ma-compensate din po yung increase ng blood pressure or iba pang factors na magkukos po ng inflammation sa body. And then nagkakaroon din po tayo ng fast breathing. So nagmamadali ang katawan kumuha ng oxygen kapag na-stress po tayo. So ito rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hyperventilation. So kapag na-stress po yung parang nahihirapan huminga. So ang immediate response lang po natin dapat is bigyan ng brown bag yung pasyente or kung may relative po kayo na nag-hyperventilate, pa-inhale nyo lang po siya sa brown bag. Okay? Or kung minsan, kapag fast breathing, nagkakaroon po tayo ng chest tightness or feeling na hindi makakahinga kapag sobrang stress. Okay? And then, nakikita din po natin dito, we have accelerated heart rate. Okay? So, ang accelerated heart rate, so ito po yung kabog nararamdaman nyo kapag na-stress po kayo. So minsan parang may palpitations. Magkaiba po kasi ang kabog sa palpitations. Okay, palpitations tuloy-tuloy po yun. Pero yung kabog parang in a split second po magkakaroon po ng malakas na pagkabog ng puso. So dahil din po ito sa adrenaline. Okay? And then kung minsan kapag na-stress po tayo, nagkakaroon din po tayo ng tunnel vision. So kapag stress po kasi, focus lang ang utak sa danger. So para kang nakakakita ng mas makitid, kaya minsan hirap mag-focus, mag-isip clearly, or makapag-decide. And the number 7 is the digestion slows down. So ito po ay very important. No? So kapag, excuse me, kapag stress mode, off muna ang digestion. So ayaw ng katawan po natin mag-digest ng food kapag may perceived danger. Kaya tayo nagkakaroon ng kabag, ano pa po, acidity, or even nagiging constipated po tayo kapag nai-stress po tayo. Or kung minsan yung iba naman nagkakaroon ng diarrhea or nagkakaroon ng irritable bowel syndrome flare-ups or even nagkakaroon po ng bloating, parang may hangin po sa katawan. So ang ibig lang pong sabihin nito, kapag stress po tayo, hindi lang feelings ang nagbabago. So lahat, hormones, blood sugar, blood pressure, ang puso po natin, yung baga po natin, yung tiyan natin, lahat yan automatic nag-shift. So kaya kung araw-araw tayong stress,
araw-araw ding nagkakaroon tayo ng flight or fight response mode ang katawan natin. At kapag ganito lagi, doon nag-uumpisa ang mga sakit. Okay? So maliwanag po ito. Pasensya na po ha, kailangan ko lang explain ito para maintindihan din po natin kung bakit, paano nagkakaroon yung katawan po natin ng compensatory mechanism kapag nai-stress po tayo. Okay? So let's proceed to the next slide. So, okay, dito po may mga types of stress. Okay? So, meron po tayong tinatawag na acute stress or biglaan or short term. So, example po ito dito ay kapag nagulat po tayo or nag-away yung isang mag-partner or inaway ka ng kaibigan or traffic dahil na late ka sa meeting. Yun po yung tinatawag natin na acute stress. Okay? Meron din po tayong tinatawag na chronic stress or long-lasting. So, example po nito ay may mga financial problems or kung minsan toxic na yung workplace natin or yung iba long-term caregiving. Halimbawa, may sakit yung parents natin and then tayo lang po yung nagsiserve sa kanila. So, nagbibigay ng care. So, possible magkakaroon po tayo ng chronic stress. And then meron din po tinatawag na eustress, okay? Ito po yung tinatawag natin na good stress, okay? So example of this is kapag na-excite po tayo before ikasal, yung mga ganon, or nagkaroon tayo ng promotion sa work, or even kapag nag-exercise po tayo, nagkakaroon po tayo ng good stress or eustress. Okay? So hindi lahat ng stress masama. So ang masama ay yung hindi natatapos or even ito po yung chronic stress. So ito yung sumisira ng hormonal balance po natin. So kung iisipin nyo po, which type of stress do you experience the most? Acute po ba, chronic, or meron lang po tayong eustress or yung tinatawag na good stress or positive stress? Okay, so let's proceed to the next slide. Okay. Physiological effects of stress. So, kapag tayo ay na-stress, ang katawan natin automatic naglalabas ng mga hormones. So, ito yung sabi ko po kanina, adrenaline at yung cortisol na naghahanda sa atin para sa tinatawag na fight or flight response mode. So, ibig sabihin, parang sinasabi ng katawan, may danger or lumaban or tumakbo ka. Yun yung sinasabi ng katawan po natin. Kaya tumataas ang heart rate, humihigpit ang muscles, bumibilis din ang paghinga at nagiging super alert ang utak. So natural po itong reaction ng katawan. So ito po kasi ay nagiging survival mechanism ng katawan po natin. Pero ang problema kapag prolonged or matagal ang stress, hindi na po ito healthy. So ang cortisol na dapat panandalian lang ay nagiging toxic kapag lagi po itong mataas. So ano po ang epekto nito? So humihina po ang immune system natin. So hindi ka kaagad nakakalaban ng bacteria, virus, or even sakit po. Okay? Kaya mapapansin nyo po, pag overwork or puyat po tayo, madaling magkasipon, ubo, or even allergies. Okay? So pangalawa, tumataas din po ang inflammation sa katawan. So inflammation is the root cause of many diseases. So palagi po namin sinasabi ni Dr. Ariel or even Doc Kat na kapag may inflammation na nangyayari po sa katawan, nagkakaroon po siya ng mga iba't ibang problems like arthritis, hypertension, diabetes, ano pa po, at ibang chronic conditions po. Okay? So, at ang panghuli, nagbabago ang heart rate po natin or yung blood pressure at even metabolism po natin. Tumataas ang BP, bumibilis ang pagtibok ng puso, tumataas ang blood sugar, nagiging imbalance ang hormones, nasisira po ang metabolism natin. That is why kung minsan, bakit kapag na-stress ka, pumapayat ka, yung iba tumataba naman. So, it depends po yun sa metabolism. Okay?
And then ito ang dahilan kung bakit may mga taong nag-gain ng, sabi ko po kanina, nag-gain ng weight or kahit konti lang ang kain, nagkakaroon na ng, parang mataba pa rin sila. Or even may biglang nagkakaroon ng palpitations, may sumasakit ang dibdib kapag stress at nagkakaroon ng difficulty i-control ang blood sugar. So kaya ang chronic stress kahit hindi po natin ito nararamdaman agad, unti-unti niyang ginagalaw ang buong sistema ng katawan po natin. Okay? Okay. Let's proceed to the next. Okay. Psychological effects of stress. So kapag tayo ay stress, hindi lang po katawan ang naapektuhan, pati talaga ang emotions, at ang yung mga pag-iisip po natin, no? So una, stress can cause feelings of anxiety, depression, or even irritability. Ibig sabihin, kapag mataas ang stress hormones like cortisol, nag-iiba ang mood po natin. Okay? Kaya kahit maliit na bagay, naiirita tayo. So, minsan may sudden sadness or even anxiety na hindi mo ma-explain. So, parang ang gaan mag-trigger ng emotions. So, kaya normal sa stress person yung madaling kabahan, madaling ma-overwhelm, or biglang nalulungkot, mabilis uminit ang ulo, and parang wala sa mood sa buong araw. So hindi po sila maarte, no? So hindi lang po sila nag-iinarte. Sorry to say this, pero possible na yung hormones po nila ang nag-aaway-away sa katawan, yung tinatawag po natin na cortisol and adrenaline. Okay? And then ang pangalawa po natin, it may impair concentration and decision-making abilities. So, kapag sobrang stress, naapektuhan po ang front part ng brain natin. Or we call that, sorry po ha, i-recall ko lang, the prefrontal cortex, okay, ng brain po natin dito sa harapan. So, siya po kasi ang in charge sa focus, planning, at pagdedesisyon. Kaya yung mga stress po, madalas hindi makapag-concentrate, hindi matapos-tapos ang task kapag once na may inutos po ng subordinates, then definitely hindi po naaayos yung matapos-tapos yung inuutos. Okay? Or meron po yung parang lutang na pakiramdam or nagiging makakalimutin, laging indecisive, at parang black ang isip. Kasi ang utak natin naka-survival mode, hindi naka-thinking mode kapag stress pa tayo. And then yung panghuli po, persistent stress can contribute to mental health disorders. Kapag paulit-ulit at hindi na po natin na ma-manage, ang chronic stress po ay pwedeng mag-lead sa anxiety. So, marami po tayong nababalitaan sa television or even mga artista na nagpapakamatay. Sorry for that word. Kasi nagkakaroon po sila din ng depression or nagkakaroon na sila ng burnout, panic attacks, or sleep problems, or even mood disorders. Kasi over time, nagbabago mismo ang brain chemicals po natin at yung brain structure. So hindi ito imagination. Real changes happen sa utak kapag matagal na po ang stress or chronic stress. So baka po may magtanong, Doc, paano natin mako-consider na chronic na po ang stress? Ang acute po is panandalian lang for a certain period of time like in a week. Pero kapag more than 2 weeks na, hanggang sa 3 months, mako-consider na po natin yon na meron na po tayong chronic stress. Okay? Okay. Maliwanag po. So let's proceed to the other slide. Okay, stress and the immune system. So chronic stress suppresses the immune responses. Reducing the resistance to infection. So ibig sabihin, kapag palagi kang stress, humihina ang immune system mo. Okay? So when cortisol stays elevated for too long, okay, it interferes with the production of important immune cells that the body uses to fight viruses and bacteria. Kaya hindi
nakakapag-produce po ang katawan ng sapat na panlaban sa mga virus or even bacteria kapag na-stress po tayo. So over time, this long-term weakening of the immune system makes you more vulnerable to illnesses. Okay? So vulnerable daw po tayo sa mga illnesses like frequent colds, kaya marami pong sinisipon or nagkakaroon po ng allergies or even infections. Nagkakaroon ng slow wound healing and flare-ups of existing conditions. So mas nagiging sakitin at madalas magkasakit ang tao kapag nai-stress po tayo. So sabi ko po kanina, the cortisol suppresses the immune cells as well. Kaya kapag stress po tayo, madalas magkasipon, magka-allergy, mabagal mag-heal ang sugat at prone po tayo sa infection. Okay? So, bakit po ang mga estudyante often get sick right after the exams? Kasi po, the immune system crashes after prolonged cortisol exposure. Kasi sa pagre-review po, lahat naman po siguro tayo dito naging estudyante. And right after the examinations, mabilis na magkaroon po tayo ng sakit because nagkakaroon po ng immune crashing yung katawan po natin. Kasi nagkaroon po ng prolonged cortisol exposure sa katawan na nagkukos po ng inflammation. And ultimately, it lowers down the immune response. Okay? So, kaya minsan kahit mag-vitamins tayo ng mag-vitamins and kung stress naman po tayo, hindi pa rin tumatalab. So, that is why napaka-importante to learn how to manage po yung stressors or even stress po. Okay? So, don't worry po, explain ko po ito ng maliwanag. So, naglagay lang po ako nito kasi medyo technical siya dahil gusto ko pong ipaintindi din na kapag stress po tayo, nagkakaroon ng mga responses sa immune system po natin. So kung nakikita nyo po yung stressor, ang stressor po is anything that challenges your body or mind. So it can be physical or like illness or injury or lack of sleep. Pwede rin pong emotional, like work pressure, relationship problems or anxiety, and environmental, like pollution or noise pollution or extreme temperatures. Okay? So, ang stressor po ay anumang bagay na nakakaapekto sa katawan or even sa isip po natin na pwedeng physical, emotional, or environmental. Okay? Ang immune response naman po, sorry, ang immune response naman po is yung immune system natin nagre-react to stressors by releasing the stress hormones like cortisol. And then yung chronic stress na sinasabi ko po, nagsusuppress siya ng immune cells. Okay? So, yung ano po ba yung mga immune cells? So, yung mga T cells natin, B cells, or natural killer cells. That is why yung mga cancer patients po natin, prone sila sa stress. And then bumabagsak po yung immune system and ultimately nakakaroon po sila ng complication which is pneumonia dahil humihina po yung immune response po nila. Nagre-reduce din po ang production of antibodies sa katawan kapag nai-stress po tayo kaya madali po tayong makasagap ng sakit or even makes our body slower in fighting infections. So kapag stress ka palagi, apektado po ang immune system. Okay? Kaya mas mahina ang laban sa sakit at infection. Okay? And then the effect and potential health outcomes, nagkakaroon po kasi ng long-term stress and suppressed immunity that can lead to increased risk in infection. Sabi ko po kanina, nagkakaroon na po tayo ng colds, flu, etc. or higher chance of chronic inflammation, nagkakaroon ng slower healing from injuries or even masugatan ka lang, ang tagal ng mag-heal. Okay? And then increased risk of chronic diseases like diabetes, heart disease, or autoimmune disorders. So, or even sabi natin kanina, mental health effects like anxiety, depression, or even irritability. So, ang matagal na stress ay pwedeng magdulot po ng sakit.
So mabagal na paggaling at long-term risk sa heart, diabetes, or even sa mood problems po natin. Okay, so next slide. Stress and cardiovascular disease. So, simple lang po ito. So, ang stress ay pwedeng magpataas po ng tension sa dugo at risk sa heart at stroke. Ang stress po kasi ay nagdudulot ng pagkipot ng blood vessels, kaya tumataas po ang blood pressure at pinapahirap ang puso. Okay? Kung marunong i-manage ang stress, then definitely pwede natin po itong bawasan ang panganib sa sakit sa puso. So alam po ba natin na as per research po, 89% po ay nagkakaroon po ng heart attack every Monday ng umaga. That's because po, that's due to stress anticipation. Kasi iniisip po natin na, Monday na naman, magtatrabaho na naman. So, ginawa po ito, itong research na po ito way back 10 years ago when I started my healing journey courses. So, as per Harvard, sabi po na 89% daw po ang nagkakaroon po ng stroke or heart attack every Monday. So, kapag Monday po, dapat cool lang tayo or relax lang. Okay, yun lang po yung pwede ko din maipayo. Okay, so next slide, stress and diabetes. So, stress raises the blood sugar. So even if you don't eat carbohydrates, so sabi ko nga kanina, kahit hindi po tayo kakain, it raises still the blood sugar. Kasi sinasabi, si cortisol po natin, na sinasabi niya sa liver na mag-release siya ng stored glucose. Okay? So, kahit hindi tayo kumain, and then kapag stress tayo, talagang tataas pa rin talaga po yung sugar po natin. And stress also increases emotional eating. So kapag na-stress po tayo, yung iba nakakakain ng marami, or nag-crave po sila, or nagkakaroon ng poor sleep, and nagkakaroon din po sila or nagde-develop ng insulin resistance. So, in summary po, matagal na stress ay pwedeng makaapekto sa insulin sensitivity. Kaya mahirap kontrolin po ang blood sugar. So stress din minsan ay nagdudulot po ng hindi healthy na pagkain o kulang na activity na nagpapalala sa diabetes. Kaya mahalaga ang pag-manage ng stress para maayos ang blood sugar. Okay? So, alam po ba natin na even short-term stress like a busy day at work can temporarily raise our blood sugar? So, stress management isn't just for a long-term health. So, it helps daily glucose control too. So, kailangan po natin i-manage po yung stress natin. Okay? Para hindi po tumaas at hindi tayo tumaas ang sugar at hindi tayo magkaroon ng diabetes. Okay? So, okay. Stress and diabetes. Okay. Bakit, Doc, paano mo ba ma-explain na tumataas talaga ang asukal or nagkakaroon kung chronic stress, nagkakaroon tayo ng diabetes? So, don't worry po, i-explain ko po ito ng maigi and bibilisan ko po, no? Kasi mas maganda na maintindihan din po natin ito kung bakit kapag stress po tayo, possible po tayong magkaroon ng diabetes. Okay? So, kasi po, ang katawan, kapag ang katawan po natin ay nakakaranas ng chronic stress, maraming hormonal at cellular na pagbabago ang nangyayari na nakakaapekto po sa blood sugar. Okay? Isa sa pangunahing sanhi ay ang pagtaas ng cortisol at catecholamine. So, ito po yung stress hormones. Yung sinabi ko po kanina, yung cortisol sa yung adrenaline na ito po ay nagdudulot ng gluconeogenesis. Okay? So, ito po yung pag-generate ng glucose mula sa atay. So, dun sa liver daw po natin. Pero bukod sa hormones, may cellular at molecular effects din. So, kung makikita nyo po dito yung ROS na nilagay ko po, ang ibig pong sabihin niyan ay reactive oxygen species. So,
Kapag stress po ang katawan po natin, dumadami ang reactive oxygen species o ROS. Okay? Ito ay mga free radicals na pwedeng makasira sa cells at tissues. So, actually, na-discuss ko na po ito with our cancer topic before, pero kailangan ko lang pong ulitin. Okay? Kasi ito po yung ROS, siya po yung nagbibigay ng free radicals sa katawan. And magkukos po siya ng inflammation na pwedeng magkaroon po tayo ng diabetes, hypertension, chronic inflammation sa katawan, or even cancer. So, napakaganda po na kailangan po nating i-discuss ito kasi yung iba po hindi alam na yung stress pala ay nagkukos ng diabetes or even cancer or even high blood pressure or coronary artery diseases, no? And then kung makikita nyo din po dito yung AGEs or advanced glycation end products. Okay? So sa mataas na blood sugar po kasi nagkakaroon ng glycation ng proteins at lipids. So I'll discuss it medyo technical lang po no pero uh, explain ko po siya na in Tagalog para maintindihan din po natin. Okay? Ito kasing glycation ng protein at lipids, nagfo-form po ito ng AGEs or advanced glycation end products. Okay? Sa stress, may pagtaas ng AGE. So, AGE formation. At kasabay nito ay suppression ng antioxidant genes. That is why, kapag once na may stress po tayo, usually, nawawala po yung antioxidant capacity ng katawan. That is why, ang dali po natin makaptan ng mga sakit kapag na-stress po tayo. And then, pangatlo, pagbaba ng antioxidant at anti-inflammatory genes. So sabi ko po kanina, nagdudulot po ang chronic stress ng down-regulation ng genes na responsable sa antioxidant defense or even anti-inflammatory pathways po natin. So, na-discuss ko na po ito nung nag-discuss po tayo about cancer, pero ang resulta po kasi nito kapag na-stress po tayo, may mataas na oxidative stress at inflammation, lalo na sa pancreas or even sa atay at muscle cells natin. So the inflammation further worsens insulin resistance. So mas mahirap makontrol ang blood sugar kapag once na nagkaroon na po tayo ng insulin resistance. So halimbawa ang epekto sa katawan. So isipin ang isang taong palaging stress sa trabaho, kumakain ng fast food at kulang sa tulog. So ang ROS at AGEs niya po ay tumataas sa katawan niya. Or even yung antioxidants niya ay bumababa and then ang inflammation po niya ay lumalala. So baka may magtanong po sa inyo, Doc, kumakain po ako sa mga fast food. Bawal na po ba yun? Definitely, I will suggest na in moderation. So hindi po siya dapat daily. Kasi usually, some inflammatory compounds are matatagpuan sa mga fast foods. Okay? So usually, ang kahit walang diabetes, ang blood sugar ay pwedeng tumaas sa dugo. So kung may pre-diabetes or diabetes na po meron na diabetic na po tayo, mas lalong mahihirapan ang sugar control. So, paano po natin maiiwasan ito? Of course, stress management. So, i-discuss ko po mamaya or even antioxidant-rich diet. So, Dok, ano po ba yung antioxidant-rich diet? So, kumain lamang po ng maraming prutas at gulay. Like berries, which is, yun po yung pwede nating i-discuss mamaya na product po natin na pwedeng makatulong sa stress po natin. Or even, pagkain po ng spinach, or citrus, or even broccoli. Okay? So, isama din po natin ang nuts or even seeds at green tea para ma-neutralize po ang ROS or reactive oxygen species or limit the processed sugar at high glycemic foods. So, pinapababa po kasi natin ang AGE formation at oxidative stress kapag nililimit po natin ang asukal. Okay? And then dapat magkaroon din po tayo ng regular exercise and adequate sleep at hydration. So tumutulong po ito para mabawasan ang stress hormones at ROS formation po natin. Okay?
Okay, let's proceed to the next slide. Stress and cardiovascular. Sorry. So, usually, ang cardiovascular concerns po kasi, it's more on medyo, ang nangyayari po kasi is, ah, nagkakaroon po tayo ng pagsikip ng arterial walls kapag once na nai-stress po tayo. So, usually, ako po kasi it's more on mga cardiovascular patients yung hinahandle ko po, no? So, na nakikita ko po sa kanila na kapag na-stress po sila, ang nangyayari po ay tumataas din po talaga yung ano po, yung blood pressure po talaga nila. So, usually, kailangan po natin i-address po ito. And at the same time, even some gastrointestinal disorders like irritable bowel syndrome or even acid refluxes, okay? So, ang stress po kasi ay pwedeng magdulot or magpalala ng ulcer. So, IBS at acid reflux. So, nakakaapekto po ito sa galaw ng tiyan at bituka at pinapataas ang production ng stomach acids. So kapag stress po tayo, nag-i-increase po yung pH ng ano po natin, ng tiyan. Kaya mas naiirita ang digestive tract po natin. So kung marunong i-manage ang stress, mas maganda ang tiyan at digestion. So, meron po akong nakitang trivia na kapag stress daw po tayo, nagkakaroon tayo ng butterflies in the stomach. So, na nararamdaman natin ito ay dahil sa yung nervous system natin na nakakaapekto sa motility, kaya pwedeng magdulot ng cramping o discomfort. Okay? And then kapag ang iniisip po natin ay magulo, pati tiyan din po natin magulo. Okay? So, okay, let's proceed to the next slide. Okay. Stress and mental health disorder. So, sabi ko po kanina, prolonged stress as a risk factor. Okay? Kapag ang stress ay matagal at paulit-ulit, nagdudulot ito ng chronic activation ng stress response sa katawan at utak po natin. Okay? Dahil ang chronic stress ay nagpapataas ng cortisol. So, ang stress hormone, sabi po natin kanina, na nag-a-affect sa neurotransmitters tulad ng serotonin, dopamine, at gamma-aminobutyric acid sa brain. So, ang resulta po, mas mataas ang risk ng anxiety at depression. Okay? And then, bakit po siya nagkakaroon ng impact on sleep? Kasi ang stress po ay nakakaapekto sa pagtulog din. So, mahirap makatulog or nagigising ng madalas. At kapag nagising na ng mga alauna or alas 2 ng madaling araw, hindi na po nakakatulog. So, sleep disturbances further worsen the mood or even our concentration, or even our emotional regulation. So this creates a vicious cycle na nagkakaroon tayo ng stress, tapos dahil kulang tayo sa tulog, and then nawo-worsen yung mental health natin, and then nagkakaroon na naman ng more stress. So, as much as possible, we can also help our body uh, na kailangan po natin i-manage yung stress factors po natin. Okay? And then some physical and behavioral effects. So, stress may cause irritability or nagkakaroon yung iba ng mood swings or even low motivation and difficulty handling daily tasks. So over time, this can contribute to major depressive episodes or generalized anxiety disorder. So the importance of stress management po kasi this can prevent or reduce the severity of mental health issues. Kasi nowadays po marami po tayong nababalitaan talaga na nagkakaroon ng breakdown and then ultimately they end their lives as well. So don't worry po, may products po tayo from the NanoCell na pwedeng tumulong po sa atin. Okay? So, okay, let's proceed to the next slide. Okay, let's proceed with the stress management techniques. Okay, so usually
mindfulness and meditation. So, what is mindfulness? Doc, ano po ba yung mindfulness? Ang mindfulness po is pagiging aware sa kasalukuyang sandali or the present moment nang hindi hinuhusgaan ang nararamdaman or iniisip. Doc, parang medyo malalim yan. So, ang layunin lang naman po nito ay ma-observe ang thoughts at emotions nang hindi reactive or stress. So, halimbawa po, kapag stress tayo sa trabaho, sa halip na mag-panic or mag-worry, mag-focus tayo sa paghinga at sa kasalukuyang ginagawa po natin. Kaya mas makokontrol po natin ang response po natin dito. Okay? Yun po yung tinatawag natin na mindfulness. And then, uh, kung sanay po kayong mag-meditate, kasi ang meditation ito po yung tinatawag natin na structured practice ng mindfulness or relaxation. So nakakatulong ito sa pagbaba ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Kaya tumutulong mag-relax ang katawan at utak kapag nagme-meditate po tayo, pinapababa ang heart rate at blood pressure, at pinapabuti ang focus at concentration po natin. So halimbawa po nito, 10 to 15 minutes ng guided meditation araw-araw ay pwedeng magpababa ng anxiety at mapapabuti ang sleep patterns po natin. Okay? Doc, paano po mag-meditate? Usually, punta lang po kayo sa YouTube, may mga 10 to 15 minute meditation doon. And ano lang po yun, iga-guide po kayo and ultimately papakinggan nyo lang po yun. And then after the 10 to 15 minute na meditation na yun, mararamdaman nyo po talaga nakakalma yung katawan. Okay? Dahil nga po, bumaba na yung cortisol or even adrenaline hormone po sa katawan po natin. Okay? And then, benefits of regular exercise. So, nagkakaroon po kasi kapag nag-ehersisyo po tayo, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na emotional regulation. Okay? Mas nagiging aware po tayo sa emosyon at mas kontrolado po natin ang reaction natin sa stress. And then nagkakaroon po tayo ng resilience kapag once na ano po natin ito, na-exercise itong practice na to, meditation and mindfulness. So, mas kaya nating harapin ang stressful situations nang hindi agad naapektuhan ang mood po natin. Okay? And then the long-term mental health, nakakatulong sa anxiety or even depression at overall well-being po natin po ito. Okay? So in summary po, mindfulness at meditation ay pagtuon sa present moment. Okay? Nang hindi hinuhusgaan ang sa ating mga sarili. So regular na practice ay nababawasan ang stress hormones, napapabuti po natin ang emotional control po natin at tumataas ang resilience natin sa stress. Okay? So, meron po akong trivia na even just 5 to 10 minutes daw po ng meditation araw-araw ay scientifically proven po ito na nakakapag-reduce ng cortisol at nakakapag-improve improve po ng focus at mood natin. So, sa mga interesado po na mag-meditate, punta lang po kayo sa may mga meditation guidelines po sa YouTube. I-type nyo lang po, meditate 10 to 15 minutes. So, marami pong options doon. And then, pwede po kayong mamili po doon para mabawasan po ang stress. Okay? So, let's proceed to the next slide. Okay. Stress management techniques, the physical activity. So, why? Through physical activity na nababawasan po natin ang stress, okay? Because of the endorphin release, okay? So, during exercise po kasi, ang katawan po natin ay naglalabas ng endorphins. So, these are, Doc, ano po yung endorphins? Ang endorphins po ay natural chemicals na nagpapataas po ng mood at nagbibigay po ng feel-good effect sa katawan po natin. Kaya kahit simple activity lang po tulad ng brisk walking or even stretching, pwedeng mag-improve po ang mood po natin.
at mababawasan pa natin ang stress sa katawan. So halimbawa si Maria na stress sa trabaho na lalakad lang siya, nag-brisk walking ng 30 minutes araw-araw, napansin napansin natin na mas relax siya at mas positibo ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng kanyang activity. So, that is why kahit sa mga pasyente ko po sa clinic, I encourage them to walk at least 10 to 15 or even 20-minute brisk walking kapag ano po in a day kasi usually kapag nagagawa po nila yun, napapansin po namin as per their kapag pinapacheck po namin yung cortisol levels ng katawan po nila, bumababa po yung cortisol. That is why nalalaman po namin kung nagiging effective po ba yung activity ng isang pasyente once na pina-check din namin yung dugo. Kasi doon ko po malalaman din kung yung mga recommendations ko po ba ay ginagawa. Okay? So, okay, let's proceed to number 2, cortisol reduction and sleep improvement. Okay? So usually, ang physical activity po kasi ay nakakatulong na bawasan ang cortisol, which is the stress hormone, sabi po natin kanina. So lalo na kapag moderate intensity exercise ang ginagawa. So nakakatulong din ito sa sleep quality, kaya mas restorative ang tulog at mas handa ang katawan sa stress. So halimbawa po nito, si Juan ay regular na nagja-jogging sa gabi. So napansin niya na mas madali siyang makatulog at mas energetic sa umaga kahit stressful ang araw niya. Okay, and then pangatlo po, the regular exercise. Sorry, regular exercise. Ito po, yung regular exercise as a stress reliever. Okay? So exercise is not just for physical health. So ito ay powerful tool po sa mental health at stress management. So, Doc, ano po ba yung pwede mong i-recommend na physical activity? Okay? So, ang pwede ko lang ma-recommend po ay at least 20 to 30 minutes of moderate exercise or physical activity 3 to 5 times a week kung kaya. Kasi kapag once na nag-exercise po tayo, nagpo-produce po tayo ng, sabi ko po kanina, good hormones. That is why activities that includes like walking, jogging, or even cycling, swimming, or even yoga, nakakatulong po yun. Okay? So, there is a certain trivia na in even short 10-minute walks daw po during work breaks ay nakakapag-reduce po ng stress at nakakapag-boost ng mood. So, hindi na kailangang sobrang intense para maging effective po sa trabaho. So, kung meron po kayong work and feeling nyo po na stress na po kayo dahil ang work po natin sa office, halimbawa nakaharap lang sa laptop or computer, then definitely spend time at least 10 minutes po para just in case ma-reduce po natin yung stress activity ng body and i-boost din natin yung mood po natin. Don't worry, itong dinidiscuss ko po na ito ay evidence-based. So itong trivia po na sinasabi ko po sa inyo ay evidence-based. That is why nakakatulong po kahit sabi ko po kanina, even short period of time like 10 minutes ay makakatulong po to reduce stress. Okay? And then, what else? Of course, deep breathing and relaxation. So, deep breathing and relaxation techniques can help also lower down the stress in the body. So, activation of the parasympathetic nervous system. Okay, so deep breathing stimulates the parasympathetic nervous system. So, Doc, ano yan? Medyo technical ka na naman. So, ang parasympathetic nervous system ay ito ang bahagi ng nervous system po na responsable sa rest and digest mode. Okay? Kaya ang resulta po, kapag once na nagkakaroon po tayo ng problem sa katawan, nagkakaroon kasi ng inflammation. And then kapag nag-deep breathing exercise tayo,
nababawasan po ang heart rate, blood pressure, or even stress hormone levels po natin. Kaya nararamdaman ang calm at relaxation. So halimbawa, si Ana kapag stress sa work, gumagawa ng 5-minute deep breathing sa kanyang upuan. So napapansin niyang mas bumabagal ang tibok ng puso niya at mas relax ang katawan. Okay? Okay, pangalawa. So progressive muscle relaxation. Okay, so ang PMR po kasi, it involves or progressive muscle relaxation, it involves the tensing and then the relaxing different muscle groups. Okay, so nakakatulong po ito na ma-release ang physical tension na dala ng stress tulad ng stiff shoulders kapag masakit po dito sa back natin or dito sa nagkakaroon ng tightness of the neck or even nagkakaroon po tayo ng headache. So, maganda po ang PMR or Progressive Muscle Relaxation. So, halimbawa po nito ay halimbawa si Marco, madalas na nakakaranas ng neck at shoulder tension. So, dahil sa long hours sa computer. So, ang PMR po, tinitense niya ang muscle sa arms or even dito sa shoulder levels at neck. Tapos, inire-release niya and nararamdaman po niya yung relaxation. So ano po yung PMR? Yun po yung pressing or we call that acupressure. So kapag halimbawa masakit sa back, i-press nyo lang po siya and then ultimately for a certain period of time, 5 minutes, and then mararamdaman nyo po na marirelease yung tension and nag-provide po siya ng relaxation. Okay? And then, consistent practice for acute stress management. So, regular practice ng deep breathing at relaxation techniques ay nakakatulong para mabilis na makontrol ang stress episodes. So, may mga techniques po kasi like box breathing. So, inhale muna kayo ng 4 seconds, and then i-hold nyo po ng 4 seconds, and then i-release nyo siya. So, ganun po yung tinatawag natin na box breathing. Or then, yung iba po na nagda-download ng guided relaxation applications or even PMR routine bago matulog, yung sinabi ko pong i-press or acupressure. Okay? So, according to sa isang trivia na nabasa ko po, studies show po na kahit 1 to 2 minutes ng deep breathing sa gitna ng stressful situation ay nakakapag-lower daw po siya ng cortisol at heart rate. Kaya mabilis na nakakaramdam ng calmness yung isang individual. So, ang gawin po natin kapag na-stress po tayo, deep breathing exercises lang po. Or yung box breathing, yung sinabi ko, 4 na inhale, and then i-hold nyo po ng 4 seconds, and then release. Okay? Okay, siguro marami pong tanong mamaya, pero i-answer, tapusin ko lang po ito ng mabilis and then pwede po tayong proceed sa mamaya sa mga questions po natin. Okay? So, social support kapag na-stress po tayo. Okay, para mabilis, usually, kailangan po natin kasi ng emotional support kapag may stress po tayo. So, having a strong relationships with family, friends, or colleagues provides emotional support when facing challenges. So, people with supportive networks feels less overwhelmed and more capable of handling stressful situations. Okay? So, halimbawa, si Bia, kapag stress sa trabaho, nakikipag-usap siya sa kaibigan niya. So, nararamdaman niya na hindi siya nag-iisa or kaya mas mababa ang stress niya. Okay? So, sharing feelings also that reduces stress. So, we express kasi our emotions through talking or even pwede nyo po siyang i-journal or even magpa-counsel po tayo. That will help release the mental burden of our stress. And then some social support fosters healthy coping strategies instead of unhealthy ones. For example, overeating. Kapag ni-stress po tayo or yung iba nag-isolate. So, halimbawa po nito, halimbawa si Carlo, stress sa exams.
So nag-journal siya araw-araw at nag-share ng feelings sa study group niya. So mas kumbaga nakakatutok siya sa studies at mas kalmado ang pakiramdam niya. So pwede po nating i-journal yung stress po natin. And the third one is the better health outcomes with support network. So research shows po kasi na people with strong social support have lower risk of anxiety and depression. So kapag may nakakausap po tayo at parang nagbe-vent po tayo sa kaibigan natin, then definitely it lowers down the risk of anxiety or even depression. And then we recover faster from illness. So hindi po kapag may sakit po kayo, nagkukulong lang kayo or ina-isolate niyo yung katawan nyo or even mas maganda po makikipag interact po tayo and even have better immune function and cardiovascular health kapag ginawa po natin ito. Okay? So, trivia na naman po, no? So, study shows na kahit 30 minutes lang daw po ng meaningful conversation sa kaibigan o pamilya sa isang araw ay nakakapag-lower daw po siya ng stress hormones at nag-i-improve daw po yung mood po natin kapag once na sinabi po natin sa kaibigan or pamilya. Okay? Okay, lifestyle modifications for stress reductions. Usually, ang gagawin ko na lang po dito, it's more on modifications po tayo. Kailangan po tayo dapat kumain ng balanced diet, kumain ng iba't ibang pagkain na may prutas, gulay, whole grains, lean proteins, at healthy fats. So, ito ay nakakatulong sa stable blood sugar po natin or even sa energy natin at overall well-being. And then adequate sleep. Doc, isang oras lang ako natutulog. So advisable po ba ako? Pero malakas naman po ako. Usually po, ang kailangan po para mag-regenerate po yung cells natin is at least 6 to 8 hours of quality sleep bawat gabi. Dahil ito ay tumutulong sa pag-regulate ng stress hormones po natin at cognitive function. And then sabi ko po kanina, regular physical activity. So sabi ko din po kanina that exercise or physical activity releases the endorphins and nakakapag-lower ito ng cortisol and it improves mood and energy. And then, of course, we limit caffeine or alcohol or even nicotine. So bakit po? Kapag excess caffeine po kasi it increases the anxiety and heart rate. Kapag umiinom naman po tayo ng alcohol, it disrupts our sleep and worsens the stress-related mood changes. And kapag naninigarilyo po tayo or yung iba nagbi-vape, it increases the heart rate and stress hormone. So, limiting these substances help reduce the physiological stress and health risk. So, halimbawa, si Barco ay dati umiinom ng 3 cups ng kape araw-araw at nagbe-vape siya. So, napansin niya na palaging jittery at hindi siya makatulog. So, ngayon, pinababa niya na lang ng isang cup yung kape niya at iniiwasan ang nicotine. So, usually may matatamaan po dito no sa mga nag-i-smoke. Then definitely, mas kaya nating i-taper down yung pag-i-smoke po natin. Makakatulong po yun para mapababa po natin ang stress sa katawan po natin. Or even, what else? Time management. So, organizing tasks and setting priorities prevents feeling overwhelmed, which can trigger stress. Okay? Using tools like to-do lists or even with calendar or time blocking techniques helps maintain control over daily responsibilities. So, ano pong ibig sabihin, Doc? Halimbawa, magbigay na lang po ako ng example, no? Si Ana ay stress sa maraming deadlines. So usually gumawa siya ng schedule at to-do list. So nakatulong ito para matapos niya ang task sa oras na mabawasan ang anxiety din niya. So in summary po, para ma-manage ang stress, eat balanced diet, get enough sleep, exercise regularly, limit caffeine or even alcohol or even nicotine, at develop good time management skills.
So ito ay nakakatulong sa physical at mental well-being at nakakabawas ito ng stress. Okay? So even simple habits tulad ng walking 10 minutes after meals or limiting coffee after 2 p.m. ay scientifically proven po na nakakatulong sa lowering cortisol and improving mood. Okay? Next slide. Okay. So, the impact of stress management on disease prevention. Okay. So, I just want to sum it up na lang po, no, para hindi po tayo magtagal. So, ang effective stress management po kasi ay nakakabawas ng risk ng chronic diseases. Okay? Napapalakas din niya ang immune system at kapag regular na ginagawa po ito, sumusuporta sa long-term wellness at overall health. Okay? Okay, next. Okay, stress management in clinical practice. So definitely, sa amin po kasi, sa clinical practice po namin, as much as possible, pag pumunta po yung patient po sa amin, then we do it more on holistic management. Some medical intervention and some holistic management to help the patient recuperate from his or her condition. So, ini-integrate din po natin ang psychological and behavioral interventions para ma-achieve po natin yung mga outcomes na kailangan po nating ma-achieve or yung goal po natin towards the patient. And of course, napaka-importante po to educate the patients about stress. Kasi to be honest po, like I have cancer patient na nalaman niya na may cancer siya 2 months ago. And nakita namin na parang as per sa doctor niya, kumalat na yung cancer cell. So usually, na-stress siya. So in just a span of a week, nung minanage po namin siya, she weighs 85 kilograms when I saw her nung nagpa-consult po siya sa akin. And then after a week, naging 40 plus na lang, yung 40 kilograms na lang yung weight niya dahil sa stress. That is why sabi ko po kanina, na-explain ko din kanina yung pathophysiology kung bakit nagkakaroon po tayo ng stress, then definitely maintindihan po natin na it really affects our system. So with me, ang pwede natin gawin is, of course, we manage and at the same time, sabi ko nga kanina, we should watch out to some stressors and definitely kung kaya ng katawan natin na as much as possible i-manage dahil kaya naman natin i-control yung cortisol or even the adrenaline which is the stress hormones na discuss po natin kanina, then definitely ano po natin, malalabanan po natin ang stress. And then, ang naging prognosis po ng patient is despite na meron po siyang malignant cancer, and nung sinabihan ko po siya na as much as possible, kailangan limit yung pag-iisip dahil syempre, kung malalaman din po nyo na meron po kayong ganitong condition, definitely hindi talaga kayo makakatulog. So with me, I guided her through some techniques like meditation. Sabi ko, hanap lang po muna kayo sa YouTube ng meditation. So, nakatulong po sa kanya yon. And then, nagpapasalamat po siya na despite na ganun yung nangyari sa kanya, parang inaccept niya yung condition. And nung chine-check po namin yung condition niya, nagre-recuperate yung body. So, sabi ko sa kanya, mag-meditate lang siya and iwasan ang stress. And then nakita namin, nung nakabalik po siya this week sa akin, nag-gain na naman siya and then naging okay yung aura. So, napaka-importante po na as much as possible, i-address po natin yung stress. Kasi sabi ko nga, nowadays, ang stress ay nakaka-apekto din po sa atin. So, yung iba, usually, I'm sorry to say, nagpapakamatay, pero kung kaya nating i-manage, mas maganda. And that's why we have here, NanoCell, na pwedeng yung mga products natin ay makatulong din sa mga individual na nakaka-experience ng stress. Okay?
Okay, challenges in stress management. Usually, we have lack of awareness or even socio-economic factors that may limit access to stress reduction resources and some personalized approaches that are necessary for effective stress management strategies. Okay, hindi ko na po i-explain pa ito, no? Kasi I just need to discuss din about our product. Pero usually the future directions in stress and disease research po natin, there are advances in neurobiology that are improving understanding of stress pathways. So definitely there are emerging therapies as well that aim to target stress-related mechanisms to prevent diseases. And we promote public health initiatives that can raise awareness about stress management importance. Okay. So conclusion and takeaways, usually, as much as possible, sabi ko po kanina sa una pa lang, we manage stress effectively. Okay? Na dapat crucial for preventing and controlling various diseases. And it should be a combination of techniques like mindfulness, exercise or physical activity, and social support is most beneficial. And we prioritize stress management that can significantly improve overall health and quality of life. Okay? Okay, so let's proceed with our product na pwede naming ibigay as doctors sa mga nakikinig po sa atin ngayon. So, we have this Berry Aura value. Okay, so this product from NanoCell ay makakatulong po to combat stress. Okay, so bakit? Kasi we have this nature's finest ingredients na meron po sa berry orak natin. So, as you can see, meron dito ang acai berry or acai berry, acerola, camu-camu, grapeseed, resveratrol, astaxanthin, noni, mangosteen, lingonberry, grapeseed, jabuticaba. So, usually, ito po kasi is more on anti-inflammatory po sila. So like yung resveratrol po natin, it activates longevity genes and helps clear amyloid plaques. We have also astaxanthin. So usually it crosses the blood-brain barrier and it protects the cells and boosts our energy. We have also acai or acai, which is rich in anthocyanins that protects brain cells or even supports memory. We have also the acerola, which is very high in vitamin C, and it aids in neurotransmitters and mood, and the camu-camu, which is antioxidant rich, that protects the brain as well from stress and boosts the serotonin levels. Okay, so meron din po tayong jabuticaba, which is it enhances the blood flow and supports the brain cell survival. We have the grapeseed na naka-incorporate sa berry orak po natin that improves memory and protects the neurons. So sabi ko po kanina, kapag walang magpro-protect sa cells natin, specifically sa neurons, then definitely that is why nagkakaroon po tayo ng pagbaba ng stress. Kapag once na-enhance po natin yung regeneration dun sa ano po natin, dun sa brain cells. Okay? We have also lingonberry, which is anti-inflammatory that improves mitochondrial function. The mangosteen, the famous mangosteen that contains xanthones and promotes calmness and mental clarity, and the noni that reduces brain inflammation and supports neurotransmitter balance. Okay, so as much as possible, when we use this berry orak value, a product from NanoCell, in short term, then we feel more energized or even focused and clear-headed with daily antioxidant support. And for long term, we protect the brain from aging, we improve the cognitive function and support healthy digestion as well. And we ensure our body stays resilient even under stress. Okay? So, 1.2 million antioxidants and enzymes for brain health and digestion, which is sa isang sachet pa lang po
kompleto na sa Berry Orac po natin. Okay. So, okay, next slide. Okay, that's the end of my slide na po pala. So, as I end up, medyo sorry po kanina, medyo naparami ako ng examples and pinaintindi ko po talaga how stress works in our body para maintindihan po natin. And now, you know na kung bakit kapag nagkakaroon ng stress, nagkakaroon po tayo ng iba't ibang problems like inflammation, diabetes, cardiovascular problem. What else? Nangyayari more on inflammatories, chronic diseases. So usually stress, as I am, stress is a part of life. So, but suffering is optional. So when we understand our body, we gain the power to protect it. So I hope this presentation empowers you to take control of your stress, your health, and your life. So maraming salamat po and may you always choose wellness. As much as possible, choose nanosal. Okay, thank you. So if there are any questions, then I can accommodate them all po. Thank you very much and have a great night ahead po. Thank you so much, Doc CJ. Dear partners, let us all give a virtual clap and so much appreciation of your very detailed explanation, Doc. Now we know and now I know. Kaya pala minsan, yung mga cause ng ating hyperacidity, hindi pala yan sa maling kinakain din natin minsan, no? Doon pala sa taas Yes, yes. ng hormone levels natin. And at the same time, iba't iba talaga yung approach or iba-iba yung nararanasan ng tao based doon sa reaction ng body due to stress, di ba? So, Yes, yes. eliminate and divert as much as possible, magkaroon tayo ng outlet. Or yung tinatawag na yung kagaya sabi ni Doc CJ na pwede natin daanin ito sa breathing process, yoga, ayan. And then sometimes it helps kung yung nagtitrigger ng stress natin, eliminate natin yon para maiwasan, no? And so far, dear partners, do you have any questions with regards kung paano ma-avoid ang at malalabanan ng stress? Ayan. Ito, Doc, meron ng unang question coming from Sir Jess. Sabi niya, Doc CJ, yung berry orac po ba pwede sa batang may autism? Okay. So that's a good question po, no? Actually, there will be no problem po kapag merong autism yung pagbibigyan po natin kasi actually it helps. So, ang autism po kasi it's more on usually ang kino-consider po natin is more on dun sa neural cells ng brain ng isang bata. So, usually etong mga berries na to, that is why itong mga berries na to ay sinasabi po natin na potent din dahil kahit natural form po sila dahil it can regenerate the cellular structure in the brain. So, definitely there will be no problem kapag binigay po natin itong ano po natin, itong product sa may mga neurodegenerative problems like autism. Hope nasagot ko po yung tanong. Yan, thank you, Doc. Another question coming from Kuya Sid. Sabi niya po, Doc, good evening. Pwede po ba ang berry orac sa may GB polyp? Sorry po, ano po yun? Pwede po ba ang Olives berry po. orac daw po sa GB polyp? Polyp? Okay. There will be no problem naman po, no? Siguro yung GB is gallbladder, if I'm not mistaken. Pero baka gallbladder po yun. No? So, yes, sabi po ni Sir Sid. So, gallbladder polyp. So, tama po. No? So, ang berry orac po kasi, it's more on, it can improves the blood flow to the cellular structure because of the jabuticaba. Okay? So there will be no problem in giving the berry orac po kasi it protects also the gallbladder and at the same time it has the natural calming properties kasi ang polyps po kasi ay may tumubo
dun sa area ng gallbladder. And kapag nagkakaroon ng inflammation dun sa gallbladder or even dun sa polyps mismo, hindi kasi natin pwedeng tanggalin yung polyps kasi nakakitouch siya dun sa ah, tinatawag po natin na tissue dun sa gallbladder. Then definitely, ang pwede lang natin gawin is to support para hindi po siya mag-inflame. So there will be no problem po kapag ibinigay po natin ito kasi it can also boost the or even reduce the inflammation, and it supports production of bile doon sa gallbladder. So there will be no problem po. Mas maganda pa pong i-recommend po natin for detoxification purposes. Thank you po. Ayan. Thank you, Doc. Another question, Doc, coming from BFE Victor. Sabi niya, makakatulong po ba sa may dementia or lost memory ang berry ora? Definitely 101% po. Ah, 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 Medyo nagiging ano po ako kasi maganda po talaga yung product. So kasi nagtanong ako kay Sir Lemuel before, binigyan niya ako ng list, and yung list na yon is andun lahat yung mga parang studies and research na regarding doon sa product po natin, doon sa FDA regulations, kung ano yung pwede nating gawin doon sa formulation, then definitely, actually, wala talagang nagiging problem yung products po natin, lalong-lalo na itong si Berry Ora. Kasi pwede po natin itong ibigay lahat sa mga pasyente that suffers chronic inflammation, cancer, kung meron mang problems with the digestion, there will be no problems kasi kaya niyang i-support din lang yung hydrochloric acid since alkali base itong berry orac natin, then definitely kaya niyang baguhin yung acidity ng stomach po natin. And don't worry po kasi mararamdaman niyo po yung effect niya talaga na mag-glow din yung skin, parang malakas. And at the same time, there will be no chronic inflammation kapag once na tinuloy-tuloy po natin yung product. So with me, with the dementia, actually mas maganda pa po nating ituloy kasi sabi nga natin, it promotes also the regeneration of the mitochondrial function in the brain. So there will be no problem po na ibigay po natin ang berry ora. Ayan. Thank you so much, Doc CJ. In addition, that's why I very love this product, no? Ito talaga yung aking first love sa NanoCell, eh. Kasi when I first encountered this product, nung makita ko talaga yung ingredients niya, sabi ko, this is something different talaga. So far, I've been in the industry of doing product registration for almost 7 years. Pero ngayon lang ako nakakita ng pinagsama-samang berries, powerful berries po in one box. So I really admire Doc Sheila for this one kasi napakaganda po talaga ng naitulong din ito sa akin. And at the same time, I have a client din na stroke patient po siya. Share ko lang po, Doc CG, no? Kasi meron siyang blood clot sa brain. Tapos, nung palaging nadidisturb yung tulog niya nga sa madaling araw, hindi na siya nakaka-continue ulit. Pag nagising siya na nag-pee sa madaling araw, hindi na siya makakatulog ulit. So, pagising niya rin, mabigat ang ulo niya, may brain fog. So, when I introduced Berry Orac, for first week, after a week lang po, 12 pieces po ito, di ba? Per sachet siya. So, alam niyo po ba, after a week, bumibili agad siya ng 4 na box sa akin. Sabi ko, bakit po? Sabi niya kasi, nawala yung brain fog niya. Nawala rin yung bigat ng kanyang, no headache the whole day, no migraine. Tapos, ang sarap daw po ng tulog niya, dire-diretso daw po. Yun po yung sa may uh, blood clot sa brain po, na minor stroke siya kasi. And at the same time po, meron din po tayong mga partners sa Batangas na meron pong tinatawag na yung sa dito, yung lumalaki po ang thyroid problem. Ayan.
So, natulungan din po ng Berry Orac yan so far. Kaya, very love ko tong Berry Orac. Yon. So, dear partners, any more questions? Kung meron pa po, just raise your hand or you can unmute or pwede po kayo mag-type sa ating chat box. If wala na, we have something or good news to share to you po na isi-share ng ating none other than our training director and product specialist. Let us all welcome Sir Coach Lemuel Sena. Coach Lem. Hello, hello, hello! Good evening po sa lahat. Good And evening. thank you, Ma'am Hannah. And I wanna say thank you, of course, to Doc CJ. Doc CJ, grabe po yung volume binigay nyo sa amin, ha. Guys, pwede ba palakpakan naman natin si Doc CJ? Isang virtual clap naman po dyan. Sige nga po, let's use our react button. Yan. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, paki-heart po. Yan. So, Dok, may mga nagpapahabol po bago natin ituloy ito. Sabi, Dok, pwede ba to sa aneurysm, ang Berry Orac, or even po sa mga kidney stones? What do you think, Doc? Yes po, pwede po. There will be no problem. Maliban na lang po dun sa kung anong klase ng aneurysm. Kasi we have aneurysm in the brain or abdominal aneurysm. So, kung saan po doon, then definitely we can give Berry Orac. It's safe po since it has also the anti-inflammatory effect. So, pwede pong makatulong din sa patient, just in case. Even Yan. yung may mga kidney problems. So, there will be no there will be no problem in giving. Like us on social media. Check out the description below. Order your Berry Orac now. Visit our TikTok shop link, bit.ly/BerryC.